Isang magandang morning sa ating lahat mga kaibigan. Ayan, welcome back po sa ating channel. Ito na naman po tayo ng mga kaibigan at isang ampli ang muli ay dinala sa atin ngayong araw na ito mga kaibigan. Kahapon ang ginawa po natin ay isang DB audio mga kaibigan. Ito naman ay ayan ang brand Kevlar. Ayan, magandang klase daw po to, sabi ng mga nakakagamit dito mga kaibigan. Ngayon ang problema ito, saksak natin, plug in. Ayan, shoutout nga pala sa mga bago nating followers. Maraming salamat po ulit sa inyong pag follow sa atin, particular yung mga taga Catanduanes po. Ayun, thank you so much po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito yun natin. Ayan, may display pero ayan, mga ilang segundo na dapat nagpitik na ang relay mga kaibigan. Yun ang problema ang ampling ganito mga kabalita, para sa kalaman po ng lahat, may relay po yan bali yun ang nagdudugtong doon sa mula galing dito sa kabuuan ng output ng sound ng tunog, at dadala niya doon sa output ng pinagkakabitan natin ng speaker mga kaibigan. Ngayon, pag hindi yun mag-click, hindi po tutunog ang ating ampli. Ayan kanina pa naka-plug-in yan mga kaibigan, pero hindi nag-click. So yun ang papel ng relay mga kaibigan. So anong dahilan bakit ayaw pumitik? Minsan may mga nadidetect po yan dahil yan ay may protection. Hindi po siya mag-click kapag may na-sense na isang problema sa ating buong ampli mga kaibigan. Ganon ang papel ng isang relay, dahil nagkakabit doon sa protection. Protect ang nagiging sanhi, kaya ayaw mag-click ng ating relay. Alright. Na-explain ko ba ng maayos? Baka hindi naman. Malabo pa rin. Ako nga nalalabuan So yun po ang ibabahagi natin sa inyong lahat ng mga kaibigan. Muli ay samahan niyo po ang inyong amang lingkod sa isa na namang paggawang ito mga kaibigan. Ito ay pagka malapit na ang Pasko, lalong dumadami ang mga ampli na pinapagawa po sa atin. Alright, so ito once again ay magkasama-sama po ulit tayo sa ating gawain ito mga kaibigan. Isang magandang morning po sa inyong lahat mga kaibigan. So ito na mga kabalita ang ating ampli na Kevlar. Ay, napapakita ko po sa inyo ang madalas na nagiging problema ng isang ampli mga kaibigan. Ito, ayan isang yan para kahit paano ay aware po tayo. Ayan nakita niyo po ba yung jumper na yan? Ayan yung mga kinakalawang. Madalas sa isang ampli yan lalo na yung mga labas ngayon mga kaibigan, kaya magugulat na lang po kayo ay bigla na lang pong tumitigil napakabusisi dahil halos lahat yan ayan ayan, jumper na yan. Ayan diba? So tanggal na, mapapansin natin. Wala na sa connection. Hindi lang po yan iisa mga kabalita. Ayan ang madalas na nagiging problema ng isang ampli, kahit anong brand, basta labas ngayon mga kaibigan. Ayan, napakarami. So yan po ang susuyurin natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagka ampli ang gagawin ay mahirap tutukan natin ang buong video. Kailangan ay hanapin muna natin ang sira. At least sabi ko na rin po sa inyo kung ano ang problema. Ayaw pumitik ng relay nito mga kaibigan. Paano pipitik ay yung mga connection nga ay mga putol na yung iba mga kabalita. So ito ang gagawin natin. Tingnan natin kung kayang patunugin ang Kevlar na to mga kaibigan. Isa sa magandang klase daw na ampli ang Kevlar.
Pero halos ganun din ang labas eh. Ayan o. Ang brand. Okay, salang na natin ang cam muna. Baklasin na muna natin dito ang ating ampli nito. So, tanggalin. Ka-live sana tayo pero sayang ang oras. Kaya record na lang natin. So yun mga kabalita, pag ang isang ampli ay hindi pumitik ang relay, hindi po yan tutunog. Ayan ang laro ng isang relay, gaya po nung sinabi ko sa unang part ng video natin. Yan po kasi yung pagka may na-detect na may na-sense na isang problema, hindi po yung pipitik o kaya naman walang supply ang ating relay. So isa sa mga reason kung bakit ganon. Pagka nag-on po kayo ng ampli nyo tapos di nyo narinig yan, ibig sabihin sira, may problema na. O gaya po ng ginagawa natin, lahat ng pyesa o jumper ay may kalawang, so hindi talaga tutunog. So ito na mga kabalita at nabaklas na natin ang ampli. Kailangan kasi dapat tanggalin natin dito sa case para makapag-trouble tayo ng maayos. Gaya niya, puro kalawang. Siyempre kailangan ay maalwan tayo mag-trouble. Okay. So ito na mga kabalita at nakalas na po natin para makuha natin ang mga problema. Ayan. Okay, di ba? Mas malinis pagka ganyan. So yun na lang mga kabalita, basta ganito ang gagawin natin. Babalikan natin ang video na to. Lilinisin muna natin at yung mga nakita natin na kalawang na yan, wala namang ibang gagawin kasi ito ay tansya ko naman buo ang mga output o yung mga transistors ayan gaya po niya na isang alambre niyo nakita nyo nakaangat na po dahil sa kalawang. So lamang po ang gagawin natin, talagang hindi po natin pwede natutukan yan ng pangmatagalan kasi sayang yung video natin, baka umabot ng kulang-kulang isang oras yan So yun po ang lagi kong sinasabi, pagka-ampli ang gagawin natin ay hindi po ganun dapat straight pag nakuha natin ang problema, iti-test natin, at least mabigyan ko man lang kayo ng idea mga kaibigan. Yun lang po. Okay, ubusin natin yan, yung mga kalawang na yan, yung mga jumpers, mga jumper, ayan, and yung mga resistor na may kalawang din, papalitan po lahat yan mga kaibigan. At kung may makuha pa tayo ibang sira ay ilalagay po natin sa ating vlog yan mga kaibigan. Eto mga kabalita, at papakita ko po sa inyo kung gaano katindi ang kalawang na mga pyesa ng ampli na ito mga kaibigan kaya hindi po talaga tutunog ang ating speaker ayan bunot tayo ng isa mga kaibigan. Grabe, mga jumper ay napalitan na po natin yung iba, ayan, at yung dito na napakahaba, yun good na yan. Tingnan nyo naman gaano katindi ang kalawang wala na. Check tayo ng isa, tapos tuloy-tuloy na paggawa ko basta babalikan natin ang video mga kaibigan nakuha tayo ng isa dito, ayan, bigat ayan, bunot tayo ng isa o dalawa para pakita natin sa inyo. Ngayon ang kalimitan na nangyayari sa isang ampli mga kaibigan ayan.
Isa na po lang yung pa. Ayan. Oo, wala na. Wala na guys. So, tingnan natin. Wala na yung isang pin. Naiwan na. Ganyan yan pagka kinalawang ang mga transistors na yan. Pahirapan na po mga kaibigan. Ayan. Papalitan na po ng bago lahat yan. Kaya sabi ko sa inyo, mabusisi talaga to. Yan. Pagka naubos po nating palitan, mga kaibigan, ay babalikan natin ang video. 2 hours later. Ito mga kabalita ay pinagtiyagaan po natin halos buong maghapon na tayo dahil sa dami ng kalawang at pinalitan din natin lahat ng may problema ang jumper mga kaibigan. Ang problema natin sa ampli ay ayaw pumitik ng relay. Ito po ang relay natin bali ang supply ay 24 volts mga kaibigan. So saan galing ang supply? Ito, sinuyin po natin yan ito yan mga kaibigan, yung may guhit ng pen na kulay red na yan ayan diretso dito yan mga kabalita. Etong jumper na yan, ayan, tumawid siya dyan, pumunta riyan, kapunta dito mga kabalita, diretso dyan ayan, kita po natin, ay hindi, diretso dyan, then pagkatawid niya dyan, diretso dito sa transistor natin. Ayan, yan yung transistor. So ang nangyayari kaya ayaw pumitik ng relay natin mga kabalita dahil wala siyang supply. Dahil nga dito sa ating nakuha yung pinagpapalitan na natin na jumper, ayan kita niyo po ba, ayan palit na ho yan, pati yun, so nabulok. Yan ang maghapon nating pinagtsagaan. Hindi naman totally maghapon kasi nag-break din naman tayo mga kaibigan. So itetest natin kung okay na ba ang ampli natin na ito mga kabalita mamaya lang po ng kaunti. Ayan, eto na mga kabalita ilagay na po natin ang wiring dahil tinanggal po natin yan dyan sa ating case. Ayan ngayon susubukan natin kahit di naman natin patunugin muna dahil ang issue ay hindi po nag re-relay mga kaibigan. So ito na, plug-in po natin, pakinggan po natin ang maayos ito, and 3, 2, 1. Ay, wala pa? Wait lang boss. Yun, narinig nyo mga kabalita. Andyan na yung suki maghapong ginawa, ayan. So pumitik na ang relay mga kabalita. Ayun, mamaya subukan natin kung tutunog na to. So ito na mga kabalita at i-test na natin. Masyado na ang matagal ang paggawa natin. Ganun talaga pag ampli mga kaibigan. Alright, plug-in ulit. Ay dalawa na po tayong speaker mga kaibigan. Ayan, dinyo natin. Ayan, kahon. Yung nag-relay, di ba? Dinig na dinig po natin. Kahit sa mga ampli nyo na ganitong style ng ampli, maririnig nyo po yan yung pag-click na yan mga kaibigan. Lagay natin sa Bluetooth mga kaibigan. Ito. Yung tabal lakas. So yan mga kaibigan, hindi pa rin nakalabas. Ayun, ito na. Patugtugin natin saglit. Ayan. So tinignan ninyo mga kaibigan, harap tayo ng patugtugin ayan ang natin. Ito tayo sa mga
disco music mga kaibigan. Kaya ang issue lagi ng mga ganitong ampli mga kabalita ay laging doon sa mga kinakalawang na pyesa Tandaan po natin yan sa may mga ampli sa bahay para kahit paano ay mabigyan ko po kayo ng idea mga kaibigan. So sa mga naman, pag singil nito medyo kamahalan po talaga yan mga kaibigan dahil isa-isa ng pyesa Ito na, tugtugin natin. When Yan na. Lakas kabalita. So pag-aapa ang natin pag-aapa ang speaker natin mga kaibigan dahil hindi gaya kahapon medyo mahina yun. Ito talagang napakalakas po nito mga kabalita. Bawasan natin ang bass. Ayan, try natin ulit. Pag-aapa pa rin. Ayan, di ba? So ganun lang ang paggawa ng ampli mga kaibigan. So ayan na po. At muli nakapagbahagi na naman tayo ng isa na namang paggawa ng mga kaibigan. Ulit. Ayan na, iniiwasan natin yung copyright ng mga kaibigan kaya medyo wala-wala yan. So yan po maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating bahaging ito mga kaibigan Huwag po natin kalimutan na i-like at ibahagi sa iba para medyo magkaroon ng mga idea yung iba ng mga kaibigan. Thank you and hasta la vista baby.